Magandang umaga po, mga kapwa Pilipino. Malamig na. Andito tayo sa labas. Today is Thursday. Nag-day off ako kasi ako yung manager on duty sa Saturday. So, 5 days a week lang ang work ko kasi salary ako, hindi po ako per hour rate, no? Kaya pag gano'n na mag-manager on duty ka sa weekend, kinakailangan mo mag-day off. Pwede namang hindi, kaya lang libre yung pagtratrabaho mo. So, dito tayo sa labas, alas 9:30 ng umaga, dito sa Cherry Hill, New Jersey. At of course, pag ganitong day off, relax. Tignan mo, wala pang suklayan yan. Ayan, nakapantulog, ganyan. So, nandito tayo sa porch habang pwede pang umupo dito kasi very soon hindi na pwede, talagang super lamig na. So habang ngayon malamig lang, hindi pa siya super lamig. Yung bang maganda pa ang umupo sa labas at magkape, magtsaa, ganun. Kaya itong ginagawa ko dito, nagtsaa ako. Yan. Tapos of course, nanonood ako ng, ito yung pinapanood ko. Ayan. Hindi ata masyadong kita. Pinapanood ko so nandito ang aking iPad. Pinapanood ko si Estong. Ngayon, mababash ako sa sasabihin ko. Dahil itong gusto kong sabihin. Bago ko pinanood itong si Estong, may pinapanood ako na isa pa na charity vloggers. Yun, alam nyo yun, gustong ko rin sila, yung magkakapatid. Na Wildlife PH. Hindi ko lang kasi nakita ko sa pinapanood ko na yun na ilang beses na yun nakikita ko na yung mga bata sa mga features nila, like kanina yung napanood ko na yung bata, toddler siya. So, probably mga 2 years old, 3 years old. Maximum 4. Ganon kabata yung bata. Iniwan lang sa bahay. And then, umalis yung mga magulang niya. Tapos, nadatnan siya doon ng Wildlife Brothers. And then, naghintay sila. Hindi nila iniwan yung bata kasi nga naman walang kasama. Pero sila, nakonsensya sila, hindi nila maiwan yung bata. Nag-stay sila doon ng 3 hours hanggang dumating yung mga magulang. So, kung hindi doon pumunta ang Wildlife Brothers, hindi natin alam kung ilang oras pa bago dumating yung mga charity vloggers na yon. And then, ganun katagal iniiwan ng bata. Ngayon, dapat yon, automatic yon, itatawag mo yon sa police o kaya sa DSWD because that is child endangerment. At that is considered abuse because iniiwan mo yung bata na hindi safe. Which, of course, yun lang ang napapansin ko sa ibang mga charity vloggers na tumutulong sila pero wala siyang follow-up. Walang follow-up. It's which na kaya i-compare ko again kay Sir Paul. I'm sorry, no? Marami nang magsasabing, wag mo pagkumpara, wag mo pagkumpara. Well, i-compare ko. Kaya nga, ang reason kung bakit ko sinusuportahan si Sir Paul. Ang ibig kong suporta, hindi ibig sabihin na pera. Ang ibig kong suporta is that talagang yung paghanga ko nasa kanya at saka yung siya yung number 1 na pinapanood ko. Kung wala lang siyang upload, then manonood ako ng iba kung may time ako. But kay Sir Paul, kahit wala akong time, pipilitin ko magkaroon ng time para mapanood yung mga vlogs niya. Because yun ang isa sa mga nagustuhan ko kay Sir Paul is that may follow-up. For example, yun nangyari kay sino na yun? Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Yung sino na yun? Oh my gosh, yung babae na dinala niya sa behavioral unit or sa behavioral hospital clinic, I mean. Yun, hindi hinayaan ni Sir Paul na okay, pwede naman siyang nagbigay na lang, itong gamot, itong pagkain, and then that's it. Hindi niya yung ginawa, kundi dinala niya pa ito sa
bahay niya, and then dinala sa doktor, magbabayad ng 40,000 a month para lang sa treatment niya. So it's kind of like yun ang nagugustuhan ko kay Sir Paul, na meron siyang follow-up. Hindi niya lang hinahayaan na ang kanyang mga na-feature is ganun-ganun lang. So, and that's one of the reason kung bakit ko gustong-gusto si Sir Paul. Ngayon naman, Aiza. We're talking about Aiza. Si Aiza. So yun, may follow-up kay Sir Paul. Hanggang kaya niya. Yung hanggang kaya niyang balikan at i-follow up. He does that. At ang isa pa, kaya si Estong talagang pinapanood ko na rin. At isa ito sa mga nakita ko na katangian ng grupo ng PB team na to sa Davao. With Sir Paul, si Estong, si Peking Bombay, si Madam Yola. The humility. Yung pagiging humble nila, yun ang isa rin sa nagugustuhan ko. Na kasi pag nanonood ka, mararamdaman mo kung sino yung totoong mapagpakumbaba at sino yung naghahambal-hambalan lang. Sino yung umaacting lang dahil nasa harap ng camera at sa harap ng social media. Sa grupong ito, gustong-gusto ko yung kanilang pagiging totoong humble, yung kanilang mapagpakumbaba. Kaya ito ngayon pinapanood ko si Estong. Kaya sabi ko like, this kid, like talagang yung grabe yung kababaang loob niya. At sila dapat talaga yung mga sinusuportahan. Ganyan din si Peking Bombay. Grabe yung pagka down to earth nila, no? Na kahit yung the changes in their lives, mula nung naging kilala na sila sa YouTube, si Peking Bombay, si Estong, na nakikilala na sila. Mula sa nag-umpisa sila, and ikumpara mo now, they have the same demeanor, na iisa pa rin yung aura na makikita mo sa kanila, na nandun pa rin yung humility. Na kahit na si Sir Paul, mahirap kasing pekehin ang pagiging humble. Makikita mo kung naghahambol-hambolan lang, okay, may umaangas na. Kasi nakita ko yan sa mga ibang mga vloggers na nag-umpisa, and then later on, nung talagang marami ng mga subscribers at kumikita na ng malaki at naging famous na, kita mo na rin yung diferensya ng yung nagiging maangas na pinipilit na hindi ipakita pero makikita mo. So yun, isa yun sa mga dahilan kung bakit patuloy ang paghanga ko sa Pugong Biyahero Team. Na first time kong mag-day off na hindi weekend, at pero yung ang ginagawa ko is panoorin sila. Kaya yun, gusto ko lang yung sabihin, at para lang naman makapag-update ko ano nang nangyayari sa life. So far kasi, bakit wala akong reaction? So far kasi, wala akong nakikitang for now, do maraming vlogs, parang wala yung, alam niyo yun, yung nagre-reaction ako kasi kung talagang naano yung yung curiosity ko, kung meron talagang dapat akong ipag-reaction, saka ako nagre-reaction. Pero kung okay lang, normal na okay lang yung ganon, I don't. Meron din akong mga pinapapanood din kung minsan na mga vlogs na ayaw kong i-reaction, kahit gusto ko siyang reaksyonan. Ang kaso, ayaw kong maging nega. Paano pa sabihin yun? Kasi may mga, though no fault naman ni Sir Paul, no? Pero meron tayong mga nakikita
Kagaya yung pag-reaction ko dun sa nanay na ang daming anak, tapos nakaupo lang siya, and then hinahayaan niya yung mga maliliit niyang anak na nagsisibak ng kahoy, nagluluto, ganon, naghahanap ng makakain, walang pagkain, mga ganon. Ah, Yun talaga hindi ako nakapagtimpi. Hindi ko talaga ako nakapagtimpi. Nag-reaction ako talaga. But what I'm trying to say is may mga, even though napipick ang curiosity ko or dapat kong reactionan pero hindi ko nire-reactionan kasi um, iniisip ko rin si Sir Paul kasi again, like I said, though hindi niya kasalanan yung mga nagiging nafi-feature niya minsan, na mga, alam niyo yun, yung hindi naman tayo, ano, di ba, na napapanood naman natin, yung meron talaga, maraming ang nagsasabi na, yan, hindi yan dapat tulungan. Maraming nagsasabi na ganun. Pero, naisip ko rin, sa pangyayaring yun, sa babae na yun na may 10 anak, parang naisip ko rin na, nga, hindi yan dapat tulungan. Parang nakipagsang-ayon ako sa mga nabasa ko sa comments sa vlog na yun ni Sir Paul. Pero on the other hand, naisip ko ulit na hindi naman kasi sa tinutulungan yun, nandun yun kasi sa tumutulong. Ang ibig sabihin, kung ang isang tao ay talagang puso niya ay matulungin, hindi niya, talagang tutulong lang siya. Hindi niya iniisip kung karapat dapat bang tulungan o hindi dapat tulungan. Basta ang alam lang ng isang tumutulong is kinakailangan niyang tumulong. Naintindihan niyo po ba yung point ko doon? Parang ganon si Sir Paul. Yung it doesn't matter they deserve or not, he just want to help. Yung ganon. May mga instances na ganon yung nagiging case kay Sir Paul. Though, most of the time, talaga namang deserving yung mga tinutulungan niya. Pero yung iba, parang sa palagay natin, hindi deserving. Pero who are we to judge, diba? Sino tayo para humusga kung sino ang dapat tulungan, kung sino ang dapat suportahan. Unang-una, nanonood lang tayo. Pangalawa, wala tayo sa ground zero. Ibig sabihin, wala tayo sa sitwasyon na yon, wala tayo sa lugar na yon. So, hindi talaga natin nakikita yung totoong dahilan. Kaya, kinastigo ko rin yung sarili ko na, no, hindi ako dapat manghusga. Well, we can say some corrections. Pwede tayong magsabi ng mga pwedeng pang-correct, pang-tama, sa nakikita nating mali, do hindi naman talaga natin alam ang totoo. Alam mo yon, yung nagre-reaction lang tayo dahil sa kung ano yung napapanood natin. Ayun, kaya ano ba yung point of discussion ko today? My point of discussion is that naka-day off ako today. Thank you for watching. Bye-bye.